Marami naghahanap sa akin sa Pilipinas para kunin ang aking serbisyo. May paggagawang baril. Ako po ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Medin Shooting Range bilang isang firearms instructor gunsmith. At wala ako sa Pilipinas. So, kung kayo may problema sa inyong baril ay magtanong lang kayo sa ating YouTube channel at atin niyang bibigyan ng pansin. Okay, bago ako bumati ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Gavina Moroso. Ang sabi niya, Sir, kapag bago ang magazine, ang kailangan ba 6 rounds muna ang load imbis na 8 rounds? Okay, napakasimple nito at importante rin ito na nating masagot. Kaya bibigyan natin ito ng pansin. Okay, at bago natin yan sagutin, ay babati muna ako sa lahat, lalo tigit sa ating mga OFW sa amang panig kayo ng mundo. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. At dalangin ko ay iligtas tayo sa kapahamakan, sa mga disgrasya. Tayo'y mag-ingat. Okay, at yung mga taga Dubai, nabalitaan natin na bumaha sa kanila. So may 3 tayong Pilipino na OFW na sa balita ay may nadisgrasya. So nakikiramay ang ating YouTube channel sa mga naulila. Kaya tayo mga kababayan ay mag-ingat tayo at dalangin ko iligtas tayo ng ating pong may kapal sa lahat ng kapahamakan. At lalo tigit, ingatan natin ating mga sarili na tayo ay laging malusog sapagkat pag tayo nakasakit walang mag-alaga sa atin. Okay, at ngayon ay gusto ko rin pasalamatan ang ating mga subscriber, lalo tigit ang mga hindi nag-skip ng ads, sa mga nanonood ng ating videos, na huwag kayong mag-skip ng ating ads sapagkat tayo isang charity vlogger. Hindi natin ginagamit yung ating mga beneficiaries para gumawa ng video at kumita sa YouTube. Ano pa yung ginagamit natin yung ating malit na kaalaman para yung kinikita naman natin sa YouTube ay itutulong natin sa 6 na estudyante na ating tinutulungan, mga single parents ang magulang. At maraming salamat sa mga tumulong. Ayan si Alfredo Isidro at sa nagpakilalang Ordosify ng Las Piñas. Ito ang ating YouTube channel. Ang ating GCash number. Pwede kayong tumulong dyan. At yung mga tumulong na nagpadala ng cash ay please magpakilala kayo para tuwing vlog ko ay mapasalamatan ko kayo. Ngayon din kay Architect Arnel Salvador na naging kaibigan ko dito sa Kuwait. Nag-abot siya ng personal na tulong para sa 6 na estudyante. Bibili natin yan ng mga bag at school supplies sa darating na pasukan. Ayan, at maraming salamat sa mga gusto pang tumulong. Okay yan, at bago tayo magpatuloy ay ito na ang katanungan ni Gabina Moroso. Okay, yung magazine ba, kailangan ba ito ay laging puno? Laging puno. So ako ay sasagutin ko yan sa pamagitan ng aking experience. Okay? Dahil ito ay spring. Ang spring po ay ito sa ilalim. Ang maapektuhan niya na spring. So, kung original naman ang inyong bala, ang inyong magazine ay mas maganda. Kasi mas maganda ang spring ng mga original. Sa totoo lang. Okay, disclaimer sa mga katulad kong gumagawa ng spring. Mas maganda pa rin ang original na spring ng ng magazine. Pero dahil sa spring yan ang spring ay sumusuko din. Sumusuko ang spring. Yan ay karanasan ko. Ako ay isang mekaniko. Nagpapalit ako ng mga shock absorber, mga spring, ng mga lumang sasakyan. So, doon ko napatunayan na ang mga spring ay sumusuko din. Kaya
makikita natin pagka brand new ang sasakyan, ang ganda ng tindig. Maganda ang tigtig kasi ang tindig kasi brand new pa. Pero pag yan ay mga 5 years na, o kaya yan ay mga 10 years na, makikita natin na hindi na maganda ang tindig. At kalimitan nagpapapalit na ng mga spring. Okay, yung mga ano ngayon, coil spring ang ano niyan. Ang mga suspension tawag diyan, mga coil spring sa una. Meron din sa huli, ang lip spring naman sa huli. O tinatawag natin na muli. Kalimitan yan nagpapalit na. Yung mga mulye na dati nakaganon, ang korte niya ay, ang korte ng mulye ay nakaganon, pag luma na medyo gano'n na. So, ako, kaya kong ibalik sa gano'n yan. Pero hindi yan ang topic natin. Nagiging gano'n na. Dahil luma na. At kaya nga yung ating yung pag bumili kayo ng sakyan ay may mga capacity na nakalagay doon. Kung ilan ang capacity lang. Kung ilan ang kung kailang kilo ang capacity. Dahil pag yan ay sumubrang capacity, yun ang naapektuhan ay yung mga suspension. Okay, dito sa magazine. Pag ito ay laging puno, ang spring niyan ay lapat na lapat. Sagad yan. Lapat na lapat ang spring niyan. Ganyan. So, awan ko kung may mambaba sa akin yan. Sa katagalan yan, kung lagi nakaganon yan, hihina ang spring. Hihina ang spring. So, ano ang dapat natin gawin? Ang ginagawa ko, ganito. Meron akong hindi lang isa ang aking magazine. So ang gagawin ko ngayong araw, yung isang magazine ay punong-puno ngayong araw. Kinabukasan, ito ay babawasan ko ng kalahati na lang. Kalahati na lang ito. At yung isa naman ang punong-puno. So kung dalawang magazine ninyo, advice ko ito ha, nasa sa inyo yan, kung yan ay inyong tatanggapin o hindi. Kung ibabas ninyo ako dyan, bahala kayo kung ano ang ano ninyo. Kasi marami diyang magagaling, may sarili ring alam. Kung may alam kayo, di i-ano rin ninyo, i-comment din ninyo. I-share natin, bakit ang hindi, kung may makakagusto ng ating alam. Ganun ang ginagawa ko. So alternate. At kung marami kayong magazine, ganun ang gawin ninyo. Yung kalahati, kung 4 ang magazine ninyo, ngayon 2 ang puno. Bukas, ilipat ninyo yung kalahati doon sa 2. Okay, ganun ang gawin ninyo. Pero pag kayo ay lalabas, halimbawa, may permit to carry kayo ha. Ito para do sa may mga permit to carry. Baka sabihin naman ninyo, sabi ni Pinoy Gunsmith pag lumabas daw ay wala naman kayo permit to carry. Bakit kayo lalabas? Pag kayo lalabas, nakalagay naman sa permit to carry kung ilan ang ninyo, kung ilan ang dapat ninyo dali. Huwag kayong magdala ng kung 2 magazine lang nakalagay doon, di 2 lang. Punuin ninyo pareho. Punuin ninyo pag kayo nasa labas. Paano? Mahirap na. Pag sinabi ninyo, sabi ni Pinoy Perams Instructor kalahati lang daw ang laman. Kayo ay napainkwentro kayo. Kinulang kayo sa bala ngayon. So, sisisihin ninyo ako. Pag kayo lalabas, full tank ang inyong magazine. Pagdating sa bahay, pag kayo nasa bahay na, bahay naman yan isa lang ang puno. Kung kayo ay may treat, di punuin ninyo. Wala problema kung kayo natatakot punuin ninyo. So, yun ang aking advice. Advice ko yan. Pagka halimbawa, gabi, medyo nervyusin kayo, punuin ninyo gabi. O sa araw, ganun, kalahati lang. So, advice ko lang yan. Kasi, marami nang nagtanong nito sa akin kaya sinagot ko na ng ganun. Kasi pagka
pagka hindi ko ito ginawa ng video, I'm sure marami pa uling magtatanong nito. So, ang dami na nito, siguro mga 5-6 na yung mga nagtanong sa akin ito mula no ako naggawa ng nag-YouTube. Sinasagot ko sa chat lang. Pero ngayon, ginawan ko na ito ng videos para marami rin ang makaalam. Kasi wag natin ipagdamot yung ating kaunting kaalaman. So, inuulit ko, ito ay sinagot ko base sa aking experience bilang isa ring mekaniko at may karanasan sa mga suspension, sa mga spring. Bahala na kayo kung kayo maniniwala sa akin o hindi. Basta ito isang advice ito sa akin, itong videos ko na ito. So yun lang ang masasabi ko sa katanungan ito, at sana ay kapulutan din ninyo ng aral, kasi ito yung ginagawa ko, nasa sa inyo na yan para i-adapt ninyo. Kasi na maraming nang babasa akin doon sa doon sa quick draw from the bag. Ang pinipintasan yung bag. Yung bag ang pinipintasan. Ang sabi ko, bakit ako magdadala ng bag na maganda na pang carry weapon, yung bag? Di halata na mayroon kang baril. Di ba? Bakit ako magdadala nung napakagandang bag na pang concealed weapon? Alam yun ng mga kriminal na may baril ka. So, ang sabi ko doon sa aking videos, magdala ka ng bag na matibay. At komportable at alam mong gamitin. Ang ganda-ganda nga nung bag mo pang may mga nakatatak pang mga tactical dyan alam na ka kagad, may baril ka. Uunahin ka ng patalikod. Titirahin ka sa likod. Kasi nga, obvious yung obvious. So, yung mga medyo magagaling dyan, mag-isip-isip din kayo bago kayo mag-comment, mambas. Tapos sinabi pa niya, hindi naman yung baril mo naman, hindi naman yung pang carry. Kung hindi pang carry, may permit to carry naman. I'm sure maganda yung baril niya, may pang carry siya na baril. Paano naman yung iba kong mga subscriber na walang pang carry na baril? Pero may permit to carry. Ibig ba sabihin, hindi niya pwedeng dalhin yun? Kahit may permit to carry siya. Dahil ang baril niya, hindi nakadesign na pang carry gun. Yun lang ang gamit, yun lang ang baril niya yun lang ang baril ko na panglaro Wala na ako ibang baril na pang carry pa Hindi ko na kayang bumili. Pero may permit to carry ako, may PTC ako. Yun ang importante doon. Meron kang PTC, at meron kang bag na matibay, at alam mong gamitin yung bag mo, so, anong problema doon? Kung maganda yung bag mo, anong pakialam ko sa bag mo na maganda? At kung pangit yung bag ko, matibay din naman yan. Sinabi ko naman sa video na huwag kayong maglagay sa sandubag. Kung yan ay bag ko naman yan. So, gano'n ang mga nambaba sa atin. So, baka mabasa ako dito sa na ito. Bahala na kayo. So, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Nabanggit ko lang yan. Kasi nga, napakarami talagang magagaling na mga Pilipino. Hindi nga lang sila mag-share ng kanilang kaalaman. Ang alam lang nila, ibas ka. Dahil sila ay may magandang gamit. Pipintasan yung gamit mo dahil maganda yung gamit nila. Huwag tayong ganun, mga Pilipino. Huwag tayong magpagalingan, huwag tayong magpagandahan, huwag tayong magpapugihan. Okay. Natatawa na lang ako. Talagang ang puntos ko lamang ay ang layunin ko lang talaga ay makatulong sa ating mga Pilipino na alam ko na maraming mga Pilipino na problema sa baril. Dahil nga, mga Pilipino ay gun lover. At marami dyan ng problema na walang mapagpagawan dahil napakalayo ng Maynila, napakalayo ng napakasimpleng bagay lang. So, ito ang aking YouTube channel para sa inyo. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, pindutin ninyo, subscribe kayo, pindutin ninyo ang notification bell para lahat ng videos ko ay ma-notify kayo. At please share para sa ating mga kapwa Pilipino. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Muling magpapaalam hanggang sa muli nating video. God bless us all.